Magandang umaga mga kabandera at magandang umaga po Senator Francis Tolentino, sir. Ay, magandang umaga po, maganda. Okay, yung mga taga-subaybay sa Jensen. Live po tayo ngayon sa 103.1 Radyo Bandera Jensen at napapakinggan po tayo sa buong lalawigan ng Sarangani Province at saka lalawigan ng South Cotabato at sa buong Mindanao via FB Live ng Radyo Bandera News FM Jensen at buong Mindanao, Visayas at Luzon at sa mga OFW natin po worldwide via FB Live natin po, Senator. Bago ang lahat, Senator, bago sa mga katanungan, bigyan po kayo namin ng pagkakataon na makapagbati sa ating mga listeners ngayong umaga po. Ay, magandang umaga po. Good morning po sa lahat. Maraming buntag. Good morning po sa mga tiga-Jensen at lahat na nakikinig. Ito po si Senator Francis Tolentino. Good morning po and Happy New Year po sa inyo. Happy New Year po, Senator. Ano po ang balita sa pagkontra nyo sa palisi ng LTO na huhulihin ng LTO na walang plaka, ang plaka motorsiklo po? Ay, hindi na po yun matutuloy. Wala na po yung plano ngayon ng LTO na ituloy. Nakausap na ni Senator Tolentino ang LTO. Aminado sila na sila ang may kasalanan na kulang ang plaka at hindi na po itutuloy yung penalty na 5,000 pag temporary plate. So, makaasa po yung mga rider natin, mga driver na motorsiklo, may-ari na motorsiklo na wala na pong hulihan muna sa violation. At kahapon naman po, inamyendahan natin, binago na natin yung doble plaka law sa motorsiklo. Isa na lang po ang plaka, hindi na po kailangan sa harapan. So, sa likod na lang po yung plaka. Okay, po yung bagong batas. Senator Tolentino po, main sponsor nun. Malaking advantage po ito sa mga motorcycle owners natin o riders. Napakarami nila, Senator. Opo, kasi ang may kasalanan naman mga motorcycle owners nung nagbayad sila ng plaka, bayad na po yun. Ang problema, hindi naka-deliver ang LTO. Magandang development po ito. Welcome development po ito sa mga motorcycle riders natin. Para pangalawang tanong po, Senator, meron po nakitang submarine na drone sa karagatan ng Masbate. Ano po ang masasabi nyo dito? Alam niyo po yung submarine drone na nag-file po Senator Tolentino Resolution 1579. Mamaya po yung hearing ngayong umaga alas 10. So, namin ito kung galing ng China ito ba for research at communication. So ito, nahuli po ito mga mangingisda natin sa Masbate. Ang hilig lang po sa ating mga mangingisda sa Jensen po, marami. Pag kayo po nakakita ng ganitong drone, halos 12 feet ang haba nito, dilaw, orange, huwag niyo pong hulihin ng lambat. Pilitin niyo po itong import na lang sa Coast Guard o Navy kasi minsan delikado po, baka sumabog. So yun po ang payo sa inyo, Dr. Tolentino. Okay. Ano naman po itong Litaw, Senator? Ito pong programa sa Dr. Tolentino, ito po ay para sa ating mga kababayan na nasunugan o tinamaan ng bagyo. Kung kayo po ay nasira ang bahay, ang una pong iisipin na may-ari ng bahay ay bumili ng yero. Palit minsan yung electric cooperative, pag hindi kayo nakabayad, puputulak kayo ng o tubig. So yung litaw ay pagbabayad. Yan po ay hindi proposal o plano o pangako ni Senator Tolentino pag nanalo. Yan po ay approved na. January, i-implement po yan. Ibig sabihin po ng litaw, liwanag, internet, tubig, assistance, welfare. Okay po. Kumusta naman po implementation nito? Kailan po ma-implement po? Pare, nag-meeting na po kami kagabi ni Secretary Gatchalian at ngayon January po implementation. Oo. Nationwide. May nationwide po ito, no? Opo. Isang batas at meron na po bang sapat na pondo para dito, Senador?
Meron na po, pero ang gusto ko po, hindi magamit yan. Kasi pag nagamit yan, nasunugan kayo. May pondo na po yan. Okay po. Sa paanong paraan po ito konektado sa dating nagawa nyo po sa gaya ng 3 Gibbs Law? Yung 3 Gibbs Law po, nung ng COVID-19 pandemic, tayo po ay, kung naalala nyo pa, meron tayo ECQ, bawal lumabas ng bahay. Oral po, tumaas ang kuryente. Nakapentilador, bukas ng mga ilaw na nag-aaral ng mga bata. Tumaas po ang bayarin sa kuryente at sa tubig. Kaya yung 3 Gibbs Law na si Senator Tolentino, ako rin po ang author, halimbawa po sa Metro Manila, 3 hulugan po ang bayad ng kuryente. Walang interest, walang penalty. So 3 hulugan. So balit, yung 3 Gibbs Law ay good for lang yun. E nung tapos na yung COVID, expired na. Kaya naisip na ilunsad itong programang Litaw. So yung Litaw ay kontakto sa 3 Gibbs Law para po makatulong sa ating mahirap na. Okay. Naputol sa Senador atong i-contact utro palihog patay dugang pangutana. Okay, naputol pa tayo, Senator Tolentino. Yes po, pagpatuloy mo po yung kanina po, Senador. Sinabi ko po na yung 3 Gibbs Law na si Senator Tolentino ang author ay good for COVID pandemic lang. So tapos na yung COVID, so expired na po yung batas. Kaya ngayon naisip ko po itong Litaw program ay para naman po sa halos pareho din po yon, para wag maputulan ng kuryente, at ito po ay para sa mga kababayan natin naging biktima ng kalamidad, lalong-lalo na yung mahihirap nating kababayan. Para naman po ito sa mga nasunugan, no? Nasunugan, kasama rin po yun. Okay. Okay, last question po, Senator. Ano pong wish nyo ngayong 2025 para sa ating bansa? Marami po akong wish. Ang isa sa mga wish ko ay wag na masyado tayong tamaan ng kalamidad. Sabi ng Pag-asa, 8 o 9 mandarating na bagyo. Nakakatakot naman po yun. Pag nabawasan tayo ng kalamidad, kung papayagan ng Panginoon, mas maganda yung ani ng ating pagsasaka. At pati po ang ating mga mangingisda dyan sa Jensan. At siguro bababa ng konti ang presyo ng ating mga bilihin. Yun po yung wish ni Senator Tolentino. At ang pangalawang wish ko po ay magkaisa po ang ating mga kababayan. Isa lang po ang Pilipinas. Dapat magtulungan po tayo. Yun lamang po, at maraming salamat sa Radio Bandera sa pagkakataong ito. At muli, ito si Senator Francis Tol Tolentino. Happy New Year po sa inyong lahat at magandang umaga. Okay, maraming salamat po sa pagkakataon na Senador Francis Tolentino sa atong interview, mga kabandera karong buntaga. O inyo nabati ang giluwatan nga pamahayag ni Senador Francis Tolentino. Unang-una ang iyang dimension atong kabahin sa mga kabalaka sa atuang mga motorcycle riders nga dakpon o pamultahon o 5,000 pesos. Pero ano na gihimo niyang pagkontra sa mga polisiya sa LTO tungod kay wa may sayop ang mga motorcycle owners kay narehistro naman nilang mga motorsiklo. Ang problema kay wa pa jud ma-release sa LTO ang kaning mga plaka ngadto kanila. So instead nga sila dakpon sa paggamit og mga temporary plates, kung ako ba yan 5,000 pesos, wala mo'y angay kabalak no? So good news kani alang sa itong mga motorcycle riders. So, daghan pa namang motorsiklo ka ba ng mga panahon na. So, mayroong kag milyon ka mga riders na sila, no? Samtang kani mga submarine drone sa karagatan sa Masbate, i-report lang ninyo tungod kay
gituan nga doon na kini daghang mga submarine drone karon sa mga kadagatan. Og amping lang daw kay basin niya og karon malikayan ang mga kakulian nga mahitabo. So bitaw ni mga submarine drone karon no kay nay nakita nga submarine drone ikan pud sa langyaw nga mga kanasuran. Og ang Litaw program na-mention kaganiha nga usa na kini ka balaod og gadaw na pundo alang sa mga masunugan, alang sa mga kining maigo sa bagyo. Kay adunay 8 ka mga bagyo usab nga mo igo sa Pilipinas sa karong nga tuiga. O di na angay kabalakan kay aduna nay sapat nga pundo sumara pa ni Senador Francis Tolentino. O katong nga 3 Gibbs law nga giingon niya, medyo para naman to niya tong panahon sa pandemic. Wala na may pandemic. So connected lang yapon ning Litaw program alang sa mga nasalanta sa bagyo ingon man sa igo sa mga sunog no. Diri sa Davao naisunog 2 ka patay kagahapong adlaw ito sa ilang tibongko. So kung man ito hinuon to warehouse man to abot og maka-avail ba to siguro kani intended nga program alang sa mga pobreng labi nagdagang mga balay nga maigo o masunugan maigo sa bagyo. Pag mga plano si Senadora Tolentino o gani magpasubli man ni pag-usab sa pagka-senador dahil sa Senado atong suportahan o atong suportahan makabalik pohon diya sa Senado kay daghan pa siyang mga butang nga mahimo alang sa mga kaisunan nato diri sa Jansan, sa Sarangani Province, sa South Cotabato Province, sa Tibok Mindanao, Visayas ug Luzon ug Tibok Pilipinas. Especially usab sa mga OFW na to nga maka-benefit ang ilang mga pamilya na karon diri sa Pilipinas. Shout out tayo sa mga OFW nga naminaw na to karon via FB Live sa Radyo Bandera News FM Jansan. Mayong buntag kanatong tanan. Kini sa kabanderang Al Husol hantod sa sunod higayon.